Magandang umaga po sa lahat po ng anak ng Diyos sa umaga pong ito. Amen. Parang tulog pa ang ating mga katabi. Parang nilalamig pa. Magandang umaga po! Amen. Diyos po ba'y buhay? Amen. So ngayon po ay pag-alaala kung kailan ang Diyos po ay muling nabuhay after po ng 3 araw, 3 gabi ng kanyang pagkamatay. So ito po ay ating ginagawa bilang pag-alaala sa kanyang pagmamahal sa atin. Kasi po, sabi po ng unang Korinto, chapter 15, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nililinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. So dito po ipinakita ni Apostol Pablo, kung hindi muling binuhay si Kristo, hindi pa raw tayo nalilinis sa ating kasalanan. Kaya ngayong umaga, dahil ang Panginoong Jesus po ay muling nabuhay, sabihin mo nga sa iyong katabi, sa kay Kristo, malinis ka na. Malinis ka na. At sabi rito, may katuturan na po ang ating pananampalataya. Amen? So ngayon po, patuloy natin wini-welcome ang ating pong mga kapatid, mula po ng Tansa. Andyan po sila Ate Agnes, tsaka po yung kanyang anak. Salamat sa kasama natin sila muli. Ang pamilya Maglaya. Saka si Ma'am Isha Marie, kasama po natin. Salamat sa Diyos. At ganoon din po ang ating kapatid si Kuya Jomer. Salamat po sa kasama natin ngayong umaga. At saka wala pa man po yung iba. But narito na po ang presensya ng Diyos. Kaya tayo po'y magsimula na sa ating pagsamba sa ating pong Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating worship team para pangunahan po tayo sa ating pagsamba sa Diyos. At after po ng scripture leader po ng ating song leader, opening song ng worship team, opening prayer po ni Sister Mila Rosel, susundan po ng praise and worship muli, at susundan po ng Word of God ng ating pong speaker, si Pastor J. Malaluan. So mangyari tumayo po ang lahat at tayo po ay magsimula ng sumamba sa ating pong Panginoon. Amen. So umaga po ito, tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon dahil merong Diyos na namatay at muling nabuhay para sa atin. Amen. Sabi nga po sa Romans 8:31-37, ano pa yung masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdalaban sa mga hiniran ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo ba ang namatay sa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Amen? Kung ang Diyos po yung nasa atin, panig sa atin, wala pong sino man laban sa atin. At kung po ang kanyang anak ay hindi po niya ipinagkait ang kanyang anak, ibinigay niya para sa atin. Kasi sino pa po yung mga bagay o anumang bagay, yung anumang pangailangan natin ay kanya pong ibibigay. Amen? Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para mamagitan para sa atin. At sa kanya pong muling pagkabuhay, bilang pamilya ng Diyos, nais mo ng Panginoon, magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya. Makapaglingkod po tayo sa Kanya dahil yun lamang po yung may alay natin sa ating Panginoon, sa ginawa ng Panginoon. Lahat po ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa bumagitan niya na nagmamahal sa atin. At higit po tayo sa mananagumpay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Amen? Kaya sa umagang ito, atin pong papulihan ang ating Panginoon, atin pong pasalamatan ang ating Diyos, sapagkat lagi po siyang nariyan para sa atin. At atin pong hinihiling po ng Panginoon sa atin, kumbaga sa ating buong pamilya, mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Purihin ka aming Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Purihin ka sa umagang ito, God. Karapat-dapat ng pasalamatan, God, sa iyong ginawa. Doon
sa krus ng Kalbaryo para sa amin, Lord God. Salamat, God, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Lord God. Tunay, O Diyos, wala makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo, O Diyos. Dahil labis-labis ang pagmamahal mo sa aming Panginoon. Dahil sa lamang Panginoon, masumpungan kami, Panginoon, na patuloy na nananalig, Lord God, naglilingkod sa inyo habang kami, Panginoon, ay may buhay, Lord God, na nagdali, Lord. Kaya sa umagang ito, God, hayaan mo, Panginoon, na pulihan ka namin, pasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, God. Awitin mo natin ito sa ating Panginoon. We will serve the Lord, even in the trials come. Nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the son of God. Listen, pa, we will serve the Lord when the trials come. For nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the son of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come, for nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the son of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. 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 As for me and
ay manalangin sa umagang ito. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, to your name. Yes. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes. Pinupuri ka namin sa umagang ito. Yes. Pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Yes, O God. Dahil ikaw, Panginoon, ay dakila. Yes. At ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yes. Amang Jesus, dahil sa iyong pangalan, kami, Panginoon, ay nagkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Yes. Dahil sa iyong pangalan, Ama, kami, Panginoon, ay nagkaroon ng kapayapaan, Panginoon. Yes, O God. Dahil sa iyong pangalan, Ama, kami, Panginoon, ay lagi nagtatagumpay sa bawat araw na aming buhay, Panginoon. Dahil sa iyong pangalan, Ama, kami, Panginoon, ay laging sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. Yes, O God. Natututo kami mag-iipon, Ama, dahil sa iyong pangalan, Ama, Yes, Jesus. O God. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa kamatayan mo sa krus, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nilinis mo na, Panginoon, pinatawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan sa umagang ito, Panginoon. Dahil kayo din po, Ama, sa iyong kamatayan sa krus, kami, Panginoon, ay nagkaroon, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon. Dahil sa iyong pagkabuhay na maguli, Panginoon, kami, Panginoon, ay nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, sa piling mo, Amang Jesus. Kaya, Lord, kami po ay buong pusong nagpapasalamat, nagpapakumbaba sa mga ito, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na mapagmahal sa amin, ikaw ang Diyos na lagi nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil Lord, siya po ay nakakapaglingkod dahil sa iyong dakilang pangalan ng Jesus. Kaya Lord, salamat Panginoon sa mga dito, Panginoon, na ikaw ay Diyos na laging nagmamahal, makalinga, at patuloy na nagpapatawad sa amin, Panginoon. Ang mga Jesus, sa umaga po ito, Panginoon, ang mga likod mo, Panginoon, ay tatayo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Kaya din po ang mga musician, Panginoon, ang magpapaawit, ang magsasayaw, Panginoon. Kaya din po ang tutugtog, ang magdadalang sa Panginoon, Holy Spirit. Kaya din po, Panginoon, ang pagpisahin, Panginoon, ang magkakalaw, ang magtetestimony, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, ang iyong likod na tatayo sa lugar ito para po ipahayag ang iyong mabuting balita, Panginoon. Holy Spirit, Panginoon. Yes. Ngayong malamang, Ama, kami, Panginoon, ay nananampataya, Panginoon, na buong gawain mo, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon. Pinagpala niyo na po, Panginoon, Yes. ang gawain mo sa lugar na ito, Panginoon. Yes, okay. Dalang gawain ito, Panginoon. Ang lugar na ito, Panginoon, para lamang sa iyo, Panginoon. Yes. Holy Spirit, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa umaga ito, patuloy ka na nangusap sa bawat sa amin. Patuloy ka, Panginoon, nagpala sa bawat sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kaya Lord, patuloy mo ibaba ang bawat sa amin. Patuloy mo ibaba ang sarili ng bawat sa amin, Panginoon. Upang sa kayong Panginoon, Holy Spirit, patuloy ka makakilo sa aming pagsamba, Panginoon. Patuloy ang kapangyarihan mo, ang aming inaasahan sa mga ito. Holy Spirit, right now, in the name of Jesus, patuloy ka mangusap sa bawat sa amin. Patuloy ka mag-alis sa bawat sa amin, Panginoon. Ibaba mo ang mga buhay, upang sa kayo ikaw ang mataas sa aming mga buhay, Panginoon. Mag-isa aming pagsamba sa mga ito, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa iyo lahat ang papuri, salamat pagdadakila sa mga ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen! Good morning po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Bagaman ang ating katawan ay nandiyan po yun ang panghihina, di ba? Alas-stress po ng madaling araw tayo nagising. Alam ko po, yung iba'y antok na antok pa. Yun ang kasalanan ng ating pagtulog. Pero salamat, ginawa natin ito para sa ating Panginoon. Amen? Amen. Upang magpasalamat, magpuri sa ating Diyos. Sabi po sa Efeso 1 verse 6, purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Amen? Kahanga-hanga po ba ang pagkalinga ng ating Panginoon? Amen. Amen. Sino po yung nakakaranas ng pagkalinga ng ating Panginoon? Amen. Kaya sa umagang ito, sabi nga, hindi man tayo maraman-daman, pero alam mo, minahama tayo ng Panginoon, pinagpala na tayo ng Panginoon, at minahal tayo ng lubos ng Panginoon. Kaya marapat lamang na ang lahat ng papuri ay ibigay natin sa kahanga-hangang Diyos na nagmahal sa atin. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay magpili
dakilang Diyos. Yes. Magsasabi
sa kapurihan, Panginoon. Yes. Sa umagang ito, Lord God, hayaan mo, Panginoon, namin, Lord God, ang iyong kabutihan. Yes, O God. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan sa aming Diyos. Yes. Salamat, Lord God, na marapat ka lamang papurihan ng iyong anak, Panginoon, ng mga buhay, Lord God, sapagkat ito ay buhay na Diyos. Yes. Nanatili sa amin, Lord God, at lagi namin kasama, O Diyos. Yes. Kaya sa umagang po ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, ihiyap namin dalang kabutihan mo sa amin, Lord God. Yes, O God. Napakabuti mo, Panginoon. Yes. Ikaw ang Diyos na tapat at wagas ang pag-ibig sa amin, Lord God. Tunay, Panginoon. Tunay ang pag-ibig sa amin, Panginoon. Walang pag-ibig, Panginoon, na darama namin, Panginoon, higit. Hindi sa pag-ibig mo, Panginoon, sa aming buhay. Yes, O God. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa umaga ito, ipadama namin, Panginoon, pag-ibig namin sa iyo, Lord God. Yes. Salamat namin, Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon, sa amin, Panginoon. Yes, O God. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salahi katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na lang iba, Panginoon, minsan pa aming Diyos, ay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na nga ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapatay. Kapangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapatay. Kapangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapatay. Kapangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapatay. Kapangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, ay buti mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon
awiting aming inawit. Ikaw po ang tunay na Diyos at wala ng ibang Panginoon sa aming mga buhay. Yes, oh God. Sa umagang ito, Panginoon, ang aming pong mga puso ay patuloy na nagpupuri, patuloy, O Diyos, na puspos ng kagalakan. Sapagkat, Panginoon, muli kang nabuhay. Inagay ang iyong buhay, Panginoon, para sa katubusan namin sa aming mga pagkakasala. Salamat, O Diyos, sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya po namin nagagawa ang lahat ng mga bagay na ito'y dahil sa iyo. Panginoon, ngayong umaga, maraming salamat po sa buhay, sa lakas, sa hininga na taglay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa kabuuan po ng worship team na iyong ginamit upang may handa, Panginoon, ang aming mga puso at isipan sa aming pagsamba sa umagang ito. Kaya, Panginoon, patuloy po namin dalangin at patuloy namin ipinagpapasalamat ang iyong pangunguna, ang iyong pagkilos at ang iyong patnubay sa amin sa gawain ngayong umaga. Panginoon, ikaw po ang patuloy na siyang maparangalan sa lahat po ng aming sasabihin at gagawin ngayon pong umaga. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba, pagdakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Pumalakpak po ang lahat ng hindi naligo. Ano po, medyo malamig-lamig po pala. Palibasa, malamig, ano po. Pero, akin din inside, ano po, pumalakpak po ang lahat ng pinagpala ng Diyos ngayong umaga. Ano po, at mas malakas po na palakpak sa lahat po ng naniniwala na ang Diyos ay buhay. Ano po, sa ating pong mundo ngayon, ito po ay pag-alaala lamang. Ano po, hindi po ngayon muling nabuhay. Sabi nga po, hindi taon-taon namamatay ang Diyos. Nakakaawa naman si Lord kung every year namamatay. Ano po, at nakakaawa tayo sapagkat nabubuhay tayo na ang Diyos ay patay. Ano po, ngunit salamat sa kanyang salita na ipinaunawa sa atin ay isa lamang paraan ng pag-alaala na siya ay minsang namatay at hanggang ngayon ay nabubuhay at naghahari. Unang-una dahil siya ay Diyos. Ano po, kaya ngayon pong umaga, ating pong pag-uusapan, sabi po dyan, He is risen. Ano po, pero punta po tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga. He who conquered the grave. Ano po, siya na tinapos at ginawang talunan ang kamatayan na kinatatakutan natin lahat. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, samahan po ninyo ako na makibukas sa aklat po ng Mateo chapter 28 verses 1 hanggang 10. Ito po ay mula po sa magandang balita at Biblia, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sabi po diyan sa Matthew chapter 28 verses 1 hanggang 10, sabi po dito, makalipas ang araw ng pamamahinga sa pagbubuhang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang tumindol ng malakas, bumaba sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at nakaupo roon. Ang kanyang ay nakakasilaw na gaya ng kidlat at puting-puti ang kanyang kasuotan. Nanginig sa takot ang mga bantay at nawalan sila ng malay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo sa Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tulad ng kanyang sinabi, halika kayo at tingnan ninyo ang pinaglalagyan sa kanya. At dali-dali kayong pumunta sa kanyang mga alagad at sabihin ninyo sa kanila, siya'y muling nabuhay at nauna na sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang aking sinabi sa inyo. Kaya dali-dali silang umalis sa libingan, natatakot ngunit punong-puno ng galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ito. Biglang sinalubong sila ni Jesus at binati, kapayapaan. Lumapit sila, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus,
huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon makikita nila ako. Salamat po sa kanyang mga salita na patuloy na nagpapala sa ating mga buhay. Ay po, dito po ipinakita ang liwanag ng umaga. Ito po ay may kahalintulad sa liwanag na nagtutulot ng pag-asa. Ay po, sabi po dito, sa bawat bukang liwayway, ito po ay isang paalala. May bagong simula, may bagong pag-asa. Gaya ng araw ng muling sumisikat sa madilim na gabi, si Jesus po na minsang namatay ay muling nabuhay upang ipabalita. Wala na siya sa libingan. Sabi nga po nung linggo sa kanyang 7 wika po, it is finished. Ibig sabihin, tinapos niya na ang laban sa pagitan ng anak ng Diyos at ng Diablo. Kaya ngayon po, ang laban ay nasa pagitan ng Diablo at nating mga Kristiyano. Dito po sa maraming tao, ang libingan po ay simbolo ng wala, ng nothingness, ng pagkatalo, ng sakit, ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa Matthew chapter 28, sa ating pong batayang konteksto, binago po ni Jesus ang kahulugan ng libingan. Sa halip po na katapusan, ito'y simula ng tagumpay. Sa halip na tapo, nagbunga ito ng pananampalataya. Ang libingang akala po ng lahat ay pinaninirahan ng patay ay naging patotoo ng isang tagapagligtas na buhay. Ano po yung ikinakatakot natin, pinatunayan ng ating Panginoong Diyos, wala tayong dapat na ikatakot dahil tinapos na niyang lahat. Ano po? At muli pong ang muling pagkabuhay ni Kristo ang nagsilbi ng ilaw sa madilim na kalagayan ng mundo. Kaya tayo naging ilaw, kaya tayo nagliliwanag unang-una dahil sa kanyang tinapos na gawa. Kaya ngayon pong araw na ito, samahan po natin ang bawat isa upang balikan ang araw kung kailang Jesus conquered the grave. Sa Matthew chapter 28 verses 1 hanggang 10, makikita po natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay at kung paano po nito binago ang takbo ng kasaysayan sa ating pananampalataya. Ano po, binago po nito yung paniniwala na bilang mga Kristiyano, wala tayong dapat na ikatakot sa kamatayan dahil sa kabila po nito, ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan para sa atin. Balikan po natin ang introduction pagdating po sa historical background ng aklat ng Mateo. Ano po, sabi po dito, ang Ebanghelyo ni Mateo ay sinulat para sa mga Hudyo. Originally, it is written for the Jews. Ano po yung rason? Upang ipakita na si Jesus ang Mesiyas na ipinangako o ipinangako na ipapako, mamamatay at muling mabubuhay, na siyang magliligtas sa sanlibutan, na siya pong iprinupusiya o naging hula noon pang lumang tipan. Ano po, at sabi po riyan, ito po'y tinatayang isinulat sa pagitan ng 80-60 to 70. Sa panahon pong ito, matinding pagdurusa po ang dinaranas ng mga Kristiyano. At ang muli pong pagkabuhay ni Jesus, ito po yung naging sentro ng kanilang pag-asa. Ayun po, at dito po ipinapakita, sabi po sa Matthew chapter 28 verse 6, sabi po dyan, wala na siya rito, siya'y muling nabuhay, tulad ng kanyang sinabi. Ayun po, balikan lang po natin, yung salita po na ginamit na wala na siya rito, siya ay muling nabuhay, ito po ay mula sa salitang Griego na eherpe o egerpe. Ayun po na ang ibig sabihin po, ito ay mula sa pandiwa, ibig sabihin salitang kilos na ehiyero o ehiyero na nangangahulugang to raise, to awaken, to arouse, to rise up, or to cause to stand. Ay po, ito po yung salitang kilos na ipinapahayag ay muling bumangon, tumayo. Ano po, so dito po ipinapakita na karaniwan po itong ginamit upang ilarawan ang paggising mula sa pagkakatulog o pagkakabuhay mula sa kamatayan.
Titingnan naman po natin sa grammatical form. Ito po yung galing sa salitang Griego na kung saan ito po ay nasa aorist passive indicative or third singular or third person singular. Sabi po dito, ito ay nasa anyong aorist. Ibig sabihin, tinutukoy po ang isang pangyayaring tapos na. Kaya po sinabi ni Jesus, it is finished. It is done. Wala na, tapos na, malinaw. Ano po? Isang tiyak na pagkilos sa nakaraan. In the past. Ano po? Sabi po, passive. Pag sinabi po natin passive, the receiver of the action in which, ipinakita po dyan, ang pagkilos ay ginawa para sa Kanya. Ano po? Hindi niya ginawa sa sarili niya. Sino po ang gumawa? Malinaw po. Sabi po sa Gawa chapter 2 verse 24, ang Diyos Ama ang bumuhay sa Kanya. Kaya ito po yung nasa passive, sapagkat ito po ay ginawa para sa Kanya, siya po yung naging recipient ng action. At ito po ay nasa yung indicative. Ibig sabihin, ang ini-indicate po nito, o ang nais po nitong sabihin, ito po ay totoo, ito po ay may katotohanan, hindi po ito haka-haka. At po hindi po ito katulad ng paniniwala ng iba, na ito po ay kathang-isip lamang, na ito'y simpleng istorya lamang. Ito po ay may buong katotohanan. Ay po, punta po tayo sa ating pag-uusapan. Ang salita pong egerfe o herfe ay hindi lamang nangangahulugang buhay muli, kundi ginising ng Diyos Ama sa isang bagong uri ng buhay. Isang di namamatay na katawan. So, ibig sabihin po, pag binuhay ng Diyos Ama ang isang patay, katulad sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, kailanman hindi na magagapi ng kamatayan. Ano po? At ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang pagbalik sa dati. Bakit po? Ito'y kundi pagpasok sa bagong kaluwalhatian bilang tagumpay laban sa kasalanan at sa kamatayan. Ngayong umaga po, atin pong pag-usapan, He who conquered the grave. Siya na tinapos ang laban at siya na dumurog sa kamatayan. Unang puntos po natin pag-uusapan, Jesus is risen. Ano po, in which ito po yung nag-indicate that victory over death. Ano po, Jesus is risen, ibig sabihin, siya ay muling nabuhay, malinaw na nangangahulugang ang kapayapaan o ang victory ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Sabi po sa Matthew chapter 20 verses 5 or 28 verses 5 hanggang 6, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ibinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo at tingnan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. In which, sa verses 5 hanggang 6, pinatunayan po that Jesus is risen. Ano pong sabi ng anghel sa dalawang Maria? Huwag kayong matakot, wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Saan po siya muling nabuhay? Sa laban ng kamatayan, in which, pinatunayan po nito that He is victorious over death. Balikan po natin, sabi po dito, ang salita pong fear o yung sinabi po ng anghel na huwag kayong matakot. Yung salitang matakot o yung salitang takot, ito po yung translated sa salitang English na fear. Originally, ito po ay galing sa salitang Griegong phobo. Kaya po nang galing dyan yung sa salitang phobia, in which ang literal meaning po nito is to be put to flight or to flee in terror. In which, ginamit po ito sa panawagan ng anghel na huwag kayong matakot. Ano po, ito'y isang utos mula sa anghel. Hindi niya sinabi na pakiusap, huwag kayong matakot. It is a direct
na utos mula sa Kanya. Ano po, at hindi lang ito pampalubag loob, kundi po ito po isang utos na huwag kayong hayaang pagharian ng takot sa inyong mga puso. At yung salita pong risen o siya'y wala na rito, siya'y muling nabuhay, galing po sa salitang hiero o hiero na ang ibig sabihin po ay to awaken, to raise up from sleep, or from death. Ano po, in which, pagdating po dito, ang ating Panginoong Jesucristo ay direktang binuhay at ibinangon mula sa kamatayan. So ito po ay ginamit din sa pagbuhay muli sa mga patay. Hindi simpleng paggising, ano po, hindi katulad natin natutulog ng gabi, in which, according to science po, pag tayo daw po ay natulog ng gabi, ito daw po ay ang maikling kamatayan ng isang tao, na tayo ay muling nabubuhay kada umaga. Ano po, pero pagdating kay Jesus Christ, literally dead. Ano po, pero spiritually na binuhay ng ating Panginoon. Hindi po ito simpleng pagising, kundi muling pagbuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po, napakaganda sapagkat hindi lamang tayo basta, o hindi lamang basta binuhay o ginising ang ating Panginoong Jesucristo. Binuhay po siya, ginising sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi po rito, letter A, ang libingan, ito po ay hindi na simbolo ng kawalan ng pag-asa o hindi na ito sumisimbolo sa wakas. Sabi nga po natin sa atin pong literal na isipan, pag narinig ang kamatayan, pag narinig ang libingan, anong iisip natin? We are fear of death. Ano po, o takot na takot po tayo pagdating sa kamatayan. Pero dito po, Jesus is risen, victory is over death. Ito po ay sinisimbolo na ang libingan ay hindi nangangahulugang walang pag-asa o hindi po ito nangangahulugan ng direktang wakas. Ano pong ipinapakita nito? Naroon po yung panibagong simula. Sabi po dyan, ito po ay patotoo ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Siya po ay nagtagumpay na. At ang mensahe po ng anghel ay malinaw. Siya ay muling nabuhay. Katulad po ng kanyang sinabi. So, ang libingan po ay hindi simbolo ng kawalan ng pag-asa o ng wakas ng lahat, kundi ito'y patotoo ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Ano po, at ito ay paraan ng kanyang mga sinabi. Halimbawa po sa Matthew chapter 16 verse 21, na siya po ay papatayin ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, in which pagdating po sa ating batayang konteksto naganap. Ano po, nangyari na siya ay muling nabuhay. Sabi po ng anghel, siya ay muling nabuhay katulad ng kanyang sinabi. So, ibig sabihin po, pag sinabi ng Diyos, tunay na tapat at totoo. Ano po, at sabi po rito, ang pagkabuhay ng mag-uli ni Jesus ay hindi lamang isang pangyayaring pangkasaysayan. Hindi lamang po ito basta lamang para magkaroon tayo ng kwento o magkaroon tayo ng paulit-ulit na babalikan, kundi ito'y isang pahayag na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Pinatunayan po sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ito ay ang muling pasimula ng buhay na kasama ang Diyos. Ano po na kagaya ang sinabi ng anghel, wala na siya rito, siya'y muling nabuhay, katulad ng kanyang sinabi. Ito ay katuparan ng pangako ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na siya'y mamamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw. At ang pagkabuhay po ng mag-uli ay katuparan ng mga salita ni Jesus. Ang lahat po ng sinabi niya tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay natupad ng eksakto katulad ng kanyang ipinangako. Ano po, at ang bakanteng libingan, ito po ay nagsisilbing saksi sa katapatan ng mga turo ni Jesus. Siya ay tapat sa kanyang salita at ang libingan ay hindi nahadlang sa pagtupad ng kanyang layunin. Ano po, pinaniniwalaan ng iba that Jesus is dead, ibig sabihin, wala na, tapos na,
Wala na siyang magagawa. Ngunit ang buong katotohanan, siya'y muling nabuhay, siya'y nagahari kasama ng Diyos, at siya'y kasama natin. At ikalawa po, sabi po rito, ang pagkatalo ng kamatayan, ito po'y isang pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi lamang po ito ang pundasyon, ngunit ito po'y isa sa pundasyon ng ating pananampalataya. Ano po yung pagkatalo ng kamatayan? So dito po'y pinapakita, ang kamatayan ay hindi na may kapangyarihan sa atin. Bakit po? Malinaw na si Jesus ay nagtagumpay laban dito. Gaya po ng sinabi sa 1 Corinthians chapter 15, verses 55 hanggang 57. Sabi po dyan, mariing ipinahayag ni Apostol Pablo, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ano po, ipinakita po nito yung pagkatalo ng kamatayan. Ito po yung isang pundasyon ng ating pananampalataya na kung saan ito po ang ipinapakita, ito yung nagpapakita ng pinakamataas na tagumpay ni Kristo, na tinalo ang kamatayan para sa lahat ng tao. Imagine ano po, lahat tayo kinatatakutan yung kamatayan, ngunit pinatunayan ni Jesus na wala ka nang dapat ikatakot dahil siya na mismo ang humarap dito. At ang kamatayan ay tinalo at ang kanyang kamandag ay inalis na. So, ibig sabihin, ang gawa ng kaaway, ang kamatayan, talunan na. Sa tagumpay po ni Jesus, tayo ay binibigyan ng pag-asa ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. At ang pagkabuhay po ni Jesus ay isang pahayag ng tagumpay mula po sa Diyos. Hindi lamang para kay Jesus, ito po ang maganda, kundi para po sa ating lahat na nananampalataya sa Kanya. At tinitiyak po nito na sa atin, ang kamatayan ay hindi ang huling salita sa ating buhay. Ano po, sabi nga natin kanina, it is a new beginning. Pagdating po rito. At ipinapaalala nito na ang salita ni Jesus ay totoo at mapanghahawakan. Hindi siya nabigo at ang kamatayan ay hindi nahadlang sa katuparan ng kanyang layunin. Kaya po ngayong umaga, hindi na natin kailangang matakot sa kamatayan sapagkat tinalo na ito ni Kristo para sa ating lahat. Ano po, the resurrection proves that death did not have the final word. Napakaganda na po, pinatunayan po nito that the resurrection of Jesus Christ, it really proves na ano po, that death did not have that final word pagdating sa atin. Sino na po ang may huling say? Ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa Diyos. Pinatunayan po nito that Jesus' empty tomb is just the God's declaration of victory, not only for Him, but for all who believe. Ano po, hindi lamang kay Jesucristo, maging sa atin na naniniwala na siya'y muling nabuhay. Sabi po rito, He conquered the conquest and the greatest enemy of mankind, the death itself. Sabi po dyan, the empty tomb is God's divine announcement. Ano po yung divine announcement? Death is defeated, life has won, believe and live. Ano po, ayon sa unang Korinto chapter 15 verse 57, wala nang kapangyarihan, tinanggal na ang kamandag ng kamatayan. Ito po'y nagpapakita na si Jesus ang tunay na nakalubig sa kamatayan, ang pinakamalaking kaaway ng tao. At sa kanya pong pagkabuhay, lahat ng mananampalataya ay may pag-asang muling mabubuhay. Sabi po rito, ang buhay na may pananampalataya kay Jesus ay may katiyakang muling mabubuhay. Tandaan po natin, the empty tomb is God's divine announcement. Death is defeated, life has won,
believe and give. Ano po, talunan na ang kaaway, talunan na ang kamatayan, nanalo na ang buhay, nanalo sa Jesucristo. Ang kailangan mo na lamang manampalataya at mabuhay na sumasampalataya sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. The resurrection is not just proof that Jesus is alive, it is the very foundation of our faith. Ano po, yun po ang unang puntos. Ikalawa po, fear was turned into joy. Pinatutunayan po nito, victory over fear. Kanina po, victory over death. Ngayon naman po, victory over fear. Sabi po sa Matthew chapter 28 verse 8, kaya dali-dali silang umalis sa libingan. Natatakot, ngunit punong-puno ng galak at patakbong punta sa mga alagad upang ibalita ito. Ano po, malinaw, sabi po riyan, natatakot yung dalawang babae o yung dalawang Maria. Ngunit ito po ang maganda, ngunit punong-puno ng galak. Ano po, so dito po ang unang reaksyon ng mga babaeng dumalaw sa libingan ay takot. Ano po, so it is a natural feeling na kanila pong naramdaman. Bakit? Sino po ba namang hindi matatakot pag nakita mong ang libingan ay wala na? Ano po, sinong hindi matatakot na ang patay ay biglang nabuhay, na ang patay ay biglang naglakad, kung hindi tayo mapatakbo? Ano? Ngunit sa kanila po, sila'y natakot, ngunit punong-puno ng galak, in which, yung punong-puno ng galak, nandun po yung kanilang excitement na ipamalita sa mga alagad na si Jesus ay muling nabuhay. Ano po, at hindi po ito natapos doon sa salitang pagkatakot. Bakit po? Ang takot ay napalitan ng kagalakan. Ang pagkabuhay po ni Jesus ay ang nagbigay sa kanila ng panibagong pananaw, ng panibagong lakas ng loob. Sila po ay nagmadaling magbalita ng mabuting balita sa mga alagad ng Diyos. Ano po, ito yung magandang balita na unang ipinabalita ng mga babae. Hindi po dahil sa mga babae chismosa, bagkus ipinakita po ito, sila yung una na nakakita. Ano po, sila yung naging first witness. So malinaw na kung sino po ang first-hand information, sila ang magiging primary source of information. Sila po ang napag-atasan dahil sila ang nakasaksi na si Jesus ay wala na sa libingan. Sabi po dyan, sila'y natakot, ngunit punong-puno ng pag-asa. Sa talata pong ito, ipinakita ang napakagandang pagbabago ng damdamin ng mga kababaihang unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Mula po sa matinding takot na kanilang naramdaman, napuno po sila ng kagalakan. Ano po, at hindi ito ordinaryong emosyon lamang. Ito po ay bunga ng dakilang katotohanan na si Jesus ay buhay. Sabi po rito, natural po yung takot sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ano po, katulad natin bilang mga normal na tao, bilang may emosyon, na may nararamdaman na iba't ibang emosyon, normal po sa atin na maramdaman ito. At normal din po na naramdaman ng mga unang saksi yung pagkatakot. Ngunit sabi po rito, ang mga kababaihan ay pumunta sa libingan ng may lungkot. Ano po, nang may pagdadalang hati. Bakit? Gayon na lamang yung kanilang pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Dala ng pagkamatay ni Jesus. Ngunit, laking gulat po nila nang matagpuan na ang libingan ay wala na roon ng katawan ni Jesus. Ano po, isang anghel ang nagpakita at nagbalita ng katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. Ang takot po nila, ito po'y hindi masamang emosyon na kanilang naramdaman. Ito ay natural na reaksyon sa isang bagay na hindi nila may paliwanag. Grabe, no? Dalawang pangyayari. Una, nakita nila na wala na ang Panginoong Jesus sa libingan. Pangalawa, nakita nila at nangusap sa kanila ang anghel. So, ang takot po ng mga babaeng ito ay natural. Sila po ay naroon sa isang sitwasyon ng kalungkutan at hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. At po, ngunit,
Ang pagkabuhay po ni Jesus mula sa mga patay ang siyang nagbigay ng kaligayahan at kapayapaan. Ito rin po ang nangyayari sa atin sa buhay. Ang mga pagsubok at ang takot po ay dumarating, ngunit ang presensya po ni Jesus ang siyang nagdudulot ng pag-asa at kagalakan sa gitna ng lahat ng iyon. Ano po, may mga pagsubok tayong pinagdaraanan at normal na makaranas at makaramdam tayo ng takot, ng pangamba. Ngunit nararanasan po natin yung feeling of relief, yung kapayapaan, dahil ang presensya ng Panginoong Jesus ay nasa atin. Ano po, sabi po riyan, ang pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, ang siyang nagbigay ng kaligayahan at ng kapayapaan sa puso ng mga kababaihan. Ano po, ang pangalawa, fear was turned into joy, victory over fear. Sabi po dyan, kanina, natural po yung takot sa hindi inaasahang pangyayari. Sabi po sa ikalawa, ngunit ang takot ay napalitan ng galak dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sa gitna po ng ating pangamba, may pag-asa tayong makakamtan sa Kanya. Ano po, sabi po dito, ang kagalakan ng mga babaeng ito ay nagmula sa kanilang mga kalagayan. Yung takot, it's a normal feeling. Ano po, sabi po dito, ang kagalakan ng mga babaeng ito ay hindi nagmula sa kanilang kagalakan. Yung takot, nagmula sa kanila. Ngunit yung kagalakan, ito po ay nagmula sa pagkatagpo nila kay Jesus na muling nabuhay. At sa gitna po ng ating pangamba, tandaan po natin, mayroon tayong pag-asang makakamtan sa Kanya. Nang maintindihan po nila ang mensahe ng anghel ng mga oras na yun, at higit sa lahat, nang personal nilang makita si Jesus na buhay, ang kanila pong takot ay napalitan ng matinding kagalakan. Hindi na sila nabalot ng pangamba, kundi sila po ay nabalot ng pag-asa. Ang kanilang damdamin hindi na nabasa sa sitwasyon na kanila pong nasaksihan, kundi sa katotohanang si Jesus ay muling nabuhay. Ano po, kaya po sabi rito, the resurrection of Jesus turns our fear into joy. Just like the woman, we must face fearful circumstances, but when we encounter the Christ, our fears are overcome and we are filled with lasting joy. Katulad po ng mga babaeng iyon na punong-puno ng takot nung nakita nila ang Panginoong Jesucristo na wala yung takot na palitan ng pag-asa at kagalakan. Katulad po sa buhay natin, ano po, ang kapayapaan sa Kanya lamang makakamtan. Sabi po sa letter C, ngunit ang takot ay napalitan ng gala dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus. So just like those women, we may face fearful circumstances. Ano po, it's normal in our lives. But when we encounter the risen Christ, our fears are overcome and we are filled with lasting joy. Ito po yung maganda niyo po, that once we encounter the risen Christ, yung puso po natin mapupuno ng kaligayahan at ng pag-asa. Sabi po sa letter C, ito rin po ay salamin ng ating karanasan bilang mga mananampalataya. Ay po, bilang isang normal na tao. Sabi po dyan, katulad ng mga babaeng iyon, tayo rin po ay dumaraan sa mga sitwasyong puno ng takot. Problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa kaibigan, problema sa lahat ng aspeto, ano po, maging sa kalusugan, maging sa kinabukasan, o maging sa spiritual na aspeto. Ngunit kapag isinapuso po natin ang muling pagkabuhay ni Kristo, nawawala ang takot at napapalitan ito ng tiwala at ng kagalakan.
And do not focus on the situation where you are in at, but rather focus on the God who can change your situation. At letter D, sabi po rito, ang pagkabuhay ni Jesus ay tagumpay laban sa lahat ng kinatatakutan ng tao. Sabi nga natin kanina, takot tayo pagdating sa kamatayan. Kahit pa sino sa atin ang magsabi na handa na tayong mamatay. Ngunit pag sinabi natin, o pag sinabi na kung handa ka na ba ngayon o maya-maya, hindi din tayo nakakasagot. Ano po, bakit? May inaalala tayong pamilya, may inaalala tayong trabaho, may inaalala tayong mga pangarap pa. Ngunit pinakita po rito, ang pagkabuhay ni Jesus ay tagumpay laban sa lahat. Hindi lamang sa kamatayan po, kundi sa lahat ng kinatatakutan ng tao. So ito po ay hindi lamang tagumpay laban sa pisikal na kamatayan, kundi laban sa lahat ng uri ng tao o lahat ng uri ng takot. Takot sa bukas, takot sa pagkabigo, takot sa sakit at higit sa lahat, takot sa pagkahiwalay sa Diyos. Tandaan po natin, dahil kay Jesus, may katiyakan tayong hindi nag-iisa. Sabi po dyan, why worry if God is with me? Ano pang rason para matakot ka kung ang Diyos ay palagi mong kasama? Ano po, tandaan po natin, kapag may mga pangyayari sa buhay na kinatatakutan mo, tandaan mong si Jesus ay buhay at kasama mo. Ano po, marami kang bagay na pwedeng katakutan, ngunit mas marami kang bagay na kinakailangang harapin ng may tapang at buong puso. Bakit? Dahil si Jesus ay buhay at kasama mo. Ano po, so why worry if God is with me? Nasa huli at ikatlong punto sa tayo ngayong umaga, Jesus appeared. Pinatutok ka rin po nito, victory over hopelessness. Sabi po sa verses 9 hanggang 10, biglang sinalubong sila ni Jesus at binati, kapayapaan. Lumapit sila, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayo matakot. Humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon makikita nila ako. Ano po, Jesus appeared, nagpakita sapagkat siya'y muling nabuhay. Yung puso po ng mga alagad, their hopelessness. Pero pinakita po rito, victory over hopelessness. Si Jesus po ay hindi lamang isang kwento. Ano po, siya'y totoo, siya'y buhay, siya'y nagpakita sa mga naghahanap sa Kanya. Marahil hindi mo pa nakikita si Jesus, ngunit siya'y kasama mo at siya'y nananahan sa puso mo sapagkat siya'y tinanggap mo ng buo. Ano po, matapos siyang makita ng mga babae, o matapos makita ng mga babae ang anghel sa libingan, bigla nilang nakita mismo si Jesus. Paano po nila nakita? Buhay at muling nabuhay. Hindi po ito brought by the imagination that they had during that time. Hindi po ito guni-guni, hindi po ito katang-isip. Ano po, ito po'y tunay. Hindi ito kwento lang. Si Jesus ay totoong nabuhay at nagpakita sa kanila. Ang kanyang unang bati, kapayapaan. Isa pong salita na nagpakalma sa kanilang puso na puno ng takot, puno ng lungkot, at puno ng pagkalito. Ito po ay isang pagtatapos sa kanilang pagkalito at kawalan ng direksyon. Si Jesus po ay nagpakilala sa kanila ng kanyang misyon at pangako. Sabi po rito, ang muling pagpapakita ni Jesus ay patunay na hindi nawawala ang pag-asa. Ano po, na kung saan ang kanilang pong mga luha at ang kanilang pangungulila ay napalitan ng tuwa at ng pagsamba. So ang pakikipagtagpo po kay Jesus ay nagbigay ng panibagong direksyon at ng panibagong pananampalataya sa kanilang mga puso. Tinawag pa ni Jesus ang kanyang mga alagad na mga kapatid.
Napakasarap. Ano po, na kung ang turing sa atin ay anak, ang turing sa kanyang mga tagusunod, sa kanyang mga alagad ay kapatid. Bakit niya po ba ito sinabi? Ito po yung isang mahalagang salita na nagpakita ng kanyang pagpapatawad at ng kanyang pagmamahal. Kahit pagkatapos ng kanilang pagtanggi at pagtakas sa kanya, noong siya ay ipako sa krus. Ano po, siya ay pinagkanulo, siya ay iniwan. Ngunit sabi po ni Jesus, yung salitang mga kapatid, ay po, naroon yung pagpapatawad, naroon yung pagmamahal. Sa hali po na parusahan, tinanggap niya po silang muti bilang pamilya. Nakatulad natin, minsan tayong nabuhay sa kasalanan, minsan tayong nabuhay sa kadidiman, ngunit tayo ay pinatawad, minahal, at pinagpalang lubos. Ano po? At sabi po rito, ang muling pagpapakita ni Jesus ay hindi lamang patunay ng kanyang buhay, kundi ng kanyang pagmamahal at malasakit sa mga disipulo na nawala ng pag-asa. Ano po, na kung saan ang kanyang presensya ay nagbigay ng kaliwanagan sa mga alagad. Tinanggal ang kanilang mga pagdududa at ibinadig ang kanilang tiwala sa kanya. Ikatlo at huli po, hindi lamang niya pinatunayan na siya'y buhay, kundi ipinakita niya rin na siya ay kasama pa rin nila. Ayun po, so ibig sabihin, narito po yung ang presensya ni Jesus ang naging sagot sa kanilang kawalan ng pag-asa. Katulad natin, ano po, na sa kanyang pagbabalik, ibinalik din po niya yung kanilang tiwala, pananampalataya at layunin. Sa oras po ng pangungulila at ng pagkadismaya, lumapit ka sa Panginoon. Bakit? Sapagkat may panibagong simula sa Kanya. Ano po, at sabi po dito, Jesus' appearance to the women, or to those women, was a declaration of hope over hopelessness. Just as He met them in their despair, He meets us today. Ano po, katulad ng dalawang babae na muli niyang nakadaupang palad doon sa kanyang bibingan, ikaw ay kinakatagpo ng Diyos ngayon to restore our hope, to strengthen our faith, and to give us assurance of His continuing presence. Ano po, ipinapakita nito na may mga bagay tayong kinatatakutan. Ngunit sa kanyang muling pagkabuhay, muli kanyang kinakatagpo ngayong umaga, just to simply restore your hope, to strengthen your faith, and to assure you of His continuing presence. At ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya. Sabi po sa unang Korinto chapter 15 verse 14, ngunit kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at walang kabuluhan din ang inyong pananampalataya. Hindi po ito katang-isip, hindi po ito simpleng pag-alala lamang, ito po'y katotohanan. Ano po ang binibigay na itong mensahe sa atin ngayong umaga? Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay laban sa kamatayan, walang halaga, walang saysay, walang importansya ang ating pananampalataya. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat siya'y muling nabuhay, hindi dahil sa ating kasalanan, kundi tubusin ka sa iyong mga pagkakasala. Sige po, ngayong umaga, tayo po ay lumako sa ating banal na hapunan ngayong umaga. Hingan po natin ng partisipasyon si Sister Shahana, maging si Sister Angeline, tsaka po si Pastor Mac para po maging kabahagi natin sa gawain ng banal na hapunan ngayon pong umaga. Sabi po rito, ang habag ng Panginoon, ito po isang taimtim na pagpapahayag. Ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya.
So ito po isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating kasalanan. Dito po, sinasalamin ito na ang bagong tipan ay nagpapakita ng ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin po isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ay po, ang babala po ni Apostol Pablo ay nagsilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa at hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. At ngayon po, mariin pong ipinaalala ni Apostol Pablo na ang hapag po ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat po nating igalang. Ang pakipagbahagi po rito ng hindi nararapat, ito po ay magbubunga ng hindi maganda. Sabi po sa aklat ng unang Korinto, ang iba ay naging masasakitin, mahina ang katawan, at ang iba ay mga namatay na. Kaya't ngayong umaga, bago po natin ipamahagi ang mga simbolong ito, tayo po ay isahang manalangin, ipasiyasat ang ating mga puso at isipan, na nawa gawin ng Diyos na tayo karapat-dapat na tumanggap ng mga simbolo ngayong umaga. Muli po aming Panginoon, patuloy po na papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa mga simbolong ito na amin pong tatanggapin. Ito po'y aming tatanggapin ng may pasasalamat at may pananampalataya. Panginoon, hindi ko po alam ano po ang pinagdaraanan ng bawat isa sa amin sa aspeto po ng pisikal, emosyonal, mental, at higit sa kalagayan ng spiritual na aspeto. Ngunit isa lamang, Panginoon, ang aming nasisiguro, ikaw po ang nakasisiyasat at nakaalam ng aming mga puso at isipan. Kaya, Panginoon, sa umaga pong ito, salamat kami po iyong pinagandapat, Panginoon, upang tumanggap ng mga simbolong ito. Salamat sapagkat sa oras na tanggapin po namin ang tinapay na simbolo ng iyong katawan, maging Panginoon ang alak na simbolo ng iyong dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo, kami po ay yun ang pinagaling. Sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, by your stripes we are healed. Salamat po, Panginoon. Patuloy po ng pagpapala ay sumaamin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Sige po, ating itaas ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Jesu Cristo. Sabi po dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya'y pinagkanulo, ay tumangkot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Jesus. Sa gayon din paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Sige po, tayo po'y muling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa ikaw po'y muling nahusap sa aming mga puso at isipan. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong mga pinagpalang salita. Maraming salamat, Panginoon, na ang lahat ay tinapos mo na. Salamat sapagkat ipinaunawa mo po sa amin ngayong umaga. Wala nang kapangyarihan sa amin ang kamatayan at wala nang kapangyarihan sa amin, Panginoon, ang kaaway. Ang kinakailangan na lamang po namin tayuan, Panginoon, ay ang aming pananampalataya na ika'y muling nabuhay at ika'y kasama namin. Salamat, Panginoon. Patuloy po na papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.